Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Gusto po munang batiin si Dr. Lynn V. Ontalan Gallardo. So, congratulations sa iyong mga accomplishments. Patuloy kang pagpalain ng Panginoon, pati ang iyong husband at iyong buong pamilya. Natuloy po natin yung ating series po patungkol po sa Anatomy of Sin and Temptations. Yung kasalanan po at tukso, meron niyang anatomy na pwede mo talagang aralin yung detalye niyan. At salamat sa Panginoon kasi sa Biblia maraming talakayan patungkol sa sin and temptations. Ngayong pag-aaralan po natin ay patungkol po sa istorya ni Joseph noong tinukso po siya ng asawa ni Potiphar. Sabi po rito sa Genesis chapter 39 verse 9 and 10, nag-uusap po si Joseph tsaka yung asawa ni Potiphar. Yung asawa kasi ni Potiphar, laging tinutokso si Joseph. So let's just assume na itong asawa ni Potiphar, being asawa ni Potiphar, attractive, no? Maganda. Siguro alaga sa lotion ng pinakamahal na lotion ng Ehipto. At, yayamanin yung itsura. I don't know for sure, no? Pero we can just assume na talagang magandang babae itong asawa ni Potiphar. Now, dahil lagi niyang tinutokso si Joseph, dito sa verse 9 and 10, nag-uusap sila. Sabi ni Joseph, "No one is greater in this house than I am. My master has withheld nothing from me except you." Ako na yung ginawa na pinakapinuno, pinaka-head ng tahanan kasi si Joseph po ay ibinenta sa mga Ishmaelites ng kanyang mga kapatid. Tapos dito nga naging alipin siya rito. Nakita ni Potiphar na si Joseph pinagpapala ng Panginoon, kasama niya si Yahweh. So lahat ng ginagawa ni Joseph nagtatagumpay. So ginawa siyang mataas yung posisyon niya doon sa tahanan. At kaya sabi ni Joseph dito, mataas ng posisyon ko dito sa tahanan. I'm in charge over everything. Pwede ko lahat gawin. Pero meron akong boundary, sabi niya. My master has withheld nothing from me except you. Pero lang sa'yo, hindi kita pwedeng galawin, no? Because you are his wife. How then could I do such a wicked thing and a sin against God? Paano ko magagawa yung ganito kasamaan at kasalanan sa harapan ng Diyos? And though she spoke to Joseph day after day, tindi nung tukso, no? Araw-araw. He refused to go to bed with her or even be with her. So basahin ko po sa Tagalog. Sabi po rito, walang sinumang dakila kay sa akin sa bahay na ito, walang anumang bagay ang ipinagkait sa akin maliban sa iyo, sapagkat ikaw ay kanyang asawa. Paano ngang magagawa ko itong malaking kasamaan at kasalanan laban sa Diyos? Kahit nakikiusap siya kay Jose araw-araw, isipin mo, araw-araw nakikiusap, sipingan mo ako Jose, sipingan mo ako. Kinabukasan na naman, sipingan mo ako Jose, sipingan mo. That's the conversation every day. Pero ang sabi rito, hindi siya pumayag na siya'y sumiping o makisama sa kanya. So, napakatinding tukso yung pinagdaanan ni Joseph dito. Now, yung unang katuruan po natin ngayong umaga, temptation offers temporary pleasure. Yung tukso po, nag-o-offer yan ng panandaliang aliw. No? Panandaliang aliw. Temporary pleasure, temporary enjoyment. Pero yung consequences po niyan, pangmatagalan. So, temptation offers temporary pleasure with lasting consequences. So, enjoy now, regret later. Enjoyin mo na ngayon yung tukso, magpahulog ka sa tukso, sige. Isipin nyo na lang kung si Joseph nagpa-tukso rito, no? Surely he will regret later. Bakit? Baka ipabitay siya ng amo niya o baka, ang primary yung pinaka-primary sin kung sakaling mahulog siya sa tukso rito, hindi siya nagkasala sa amo niya lang or nagkasala siya sa asawa ni Potiphar Primarily, nagkasala ka sa Diyos. At yung Diyos, tingin mo, proprotektahan ka niya at kukonsintihin ka sa kasalanan na ginawa mo. So, I don't think si Joseph, yung istorya ni Joseph, ay magiging katulad ng istorya niya na alam natin ngayon kung nagpatukso siya sa asawa ni Potiphar. Pwedeng in-enjoy niya yun momentary. Yung maliit na yung isang natukso na yun, pwede niyang enjoyin yun Pero kung in-enjoy niya yun, temporary pleasure, for sure he would regret later.
At yung istorya ni Joseph na binabasa natin ngayon, hindi istorya ng tagumpay, no? Na alam natin ngayon. So sa atin din, no, maraming mga tuksong dumarating sa buhay natin. Tandaan mo, pag tukso yan, galing yan sa diablo, galing yan sa kasamaan. And you will enjoy it for a time. Pero for sure, pagsisisihan mo yan in the future. Gano'n na karami ang mga mag-asawa or isang taong may asawa nahulog sa tukso, pumatol sa prostitute, pumatol sa kapitbahay. Lalo na, mga kapatid, ito, reality to, no? Mga nag-abroad. To sa abroad, nagkaroon ng babae sa abroad, nagkaroon ng lalaki sa abroad na meron kang asawa sa Pilipinas. Gaano karami na yung mga nag-enjoy ng mga maikling panahon sa temporary pleasure. Tapos ang consequence nun, wasakin yung pamilya. Kaya mga kapatid, pag dumating sa atin yung tukso, isipin mo temporary lang yan. Pero yung consequence yan, pang matagalan. So just remember this. Enjoy now, regret later. Huwag tayong magpatihulog sa tukso. Sa halip hingin natin ang biyaya ng Diyos para mapagtagumpayan natin lahat ng uri ng tukso. Number 2 po, temptation takes us away from God's favor and protection. Ang goal po ng temptation ay alisin tayo sa ilalim ng pabor at proteksyon ng Diyos. Alam niyo po yung kaaway, yung diablo, hindi niya kayang gumawa ng kahit anong masama sa isang Kristiyano na nasa ilalim ng proteksyon at pabor ng Diyos. Para siya makagawa ng masama sa tao na yon, kailangan yung tao na yon maakit muna sa tukso, mahulog sa tukso, at yung Diyos mismo hindi siya kukonsintihin, and that's the time for the evil ones, no, to destroy this person's life. Pero hanggat nandun ka sa pabor ng Diyos, you're living under the protection of God, wala makakagalaw sa iyo, wala makakawasak sa iyo, you're indestructible, you are invincible, unless magpatihulog ka sa tukso ng kaaway at hayaan mong wasakin ng kaaway ang iyong buhay. So, makikita niyo po yan dito sa istorya ni Joseph, no? Yung pabor ng Diyos kay Joseph. Hindi umalis si Joseph doon sa pabor ng Diyos. At hindi pa siya nagpatihulog sa tukso. Number 3 po, temptation makes poison taste sweet. Ang tukso po, laging magbibigay sa iyo ng bagay na masarap sa mata, masarap sa pandinig, pleasurable sa puso. Yung bitter, it will taste sweet. Yung poison na makakapatay sa iyo, it will taste sweet, no? Ganun ang presentation lagi. Temptations always presents poison pleasurable. So temptation makes poison taste sweet. Kaya pakatandaan natin 'yan, no? Masarap nga yan sa una, yung tukso. Yang tukso ni ang asawa ni Potiphar. Pero poison yan. Yan ang lalason, yan ang wawasak sa buhay mo. So ano po yung gagawin natin? Number 1, escape from temporary pleasure. Alam mo yan, temporary pleasure, ano yan enjoy now, regret later. Ang ganda ng devotion natin nung nakaraan, no? Yung si Lord laging nagpro-provide ng fire exit. Bakit may fire exit? Sabi rin sa talata, 1 Corinthians 10:13, so that you can escape, you can flee away from temptation. Kaya, when we are in the fire of temptation, hindi na tayo nag-iisip Parang building niya na nasusunog. Mag-iisip ka ba, alis ba ako, lalabas ba ako, tatakbo pa ako labas o mag-stay ako? Tatakbo ba ako labas, mag-stay ako? Pag nasusunog yung building, hindi ka nag-iisip, takbo na. No? And yun yung concept ng flee. You run away from the very thing that will destroy your life. So, escape from temporary pleasure. You always focus on what's something that will last. Lagi na-focus sa future, yung consequences, anong mangyari sa hinaharap. So, kung ikaw nasa tukso ngayon, kapatid, don't entertain that. Escape. Escape from temporary pleasure. Otherwise, you will enjoy that pleasure, you will enjoy that temptation, but you will regret later because it's going to destroy you. Number 2 po, endure suffering under God's favor. Di bali nang magtiis ka sa ilalim ng pabor ng Diyos, endure suffering under God's favor,
Or, you will enjoy pleasure outside God's protection. Pili ka na lang, no? Endure suffering under God's favor or enjoy pleasure outside God's protection. Now, pwede naman si Joseph, enjoy niya yung pleasure eh. Pero by that time na ine-enjoy mo yung tukso, wala ka na sa pabor ng Diyos. Or, na-frame up si Joseph, napagbintangan siya, pinakulong pa siya, nagdusa siya, pero under God's favor and protection. Anong nangyari? Pag binasa niyo po yung istorya ni Joseph, kahit ito yung Genesis chapter 39, ang sinasabi rito, ang Panginoon ay naging kasama ni Jose. Tapos sa bandang huli, kahit anong mangyari sa kanya, pinagbintangan siya, pinakulong siya, yun pa rin ang sinasabi ng mga talata. Subalit kasama ni Jose ang Panginoon. Yung pabor, protection ng Diyos, laging na kay Jose. Anong nangyayari? Nandun na siya sa kulungan, yung favor ng mga tao nasa kanya pa rin. Anong purpose ng Diyos? Para someday, mula sa bilangguan, iangat siya ng Diyos, gawin siyang pangalawa sa pinakamataas na pinuno ng Ehipto. Sipin niyo po yan. Verse 23, sabi dito, sapagkat ang Panginoon ay kasama niya. Anumang kanyang ginagawa ay pinagpapahala ng Panginoon. Sipin niyo po yan. Iniwasan niya yung pleasure. Hindi niya in-enjoy yung temporary pleasure. He endured suffering, pero nanatili siya sa pabor ng Diyos. Kaya mga kapatid, no? Minsan talaga, or madalas daranas tayo niyan. Or someday in the future, dadanas tayo, pipili talaga tayo. Ito, temporary pleasure. Okay? Enjoy pleasure now. Pero wala ka sa pabor ng Diyos. Or magsasuffer ka, pero nasa ilalim ka ng pabor at protection ng Diyos. Sometimes, kung ikaw government officials, bribery, tatapalan ka ng pera dyan, pleasure now, pero wala ka sa pabor ng Diyos. Or, i-reject mo yung bribery, i-reject mo yung mga offer sa'yo, pero you're under God's protection and favor. No, kaya ako, yung mga corrupt na mga politicians, hindi ako naniniwala na sila ay nasa pabor ng Diyos. Sige, enjoyin mo yung mga na-corrupt mo, no? Pero wala ka sa pabor ng Diyos. Mga kapatid tayo, iba-iba yung mga dinadanas natin, iba-iba yung mga position natin, yung iba nasa companies, yung iba nasa iba't ibang posisyon. Pero lahat yan may kanya-kanyang tukso. Pangatlo po, enjoy life within the boundary of God. Napakaganda po ng sinasabi rito, no? Pinaburan ng Diyos si Joseph. Okay, Joseph, lahat ng gagawin mo maging successful. Pinaburan din siya ng asawa ni Potiphar. Pero may boundary yon. Sabi rito, my master has withheld nothing from me. Walang ipinagkait sa akin. Yung Diyos at yung master ko, yung Diyos ko sa langit, tsaka yung master ko dito sa lupa, no? Walang ipinagkait sa akin. Maliban sa'yo. So, ang Diyos po, hindi naman KJ eh. Lahat gagawin niya para ma-enjoy natin, no? Hindi KJ ang Diyos. Laging mapagbigay ang Diyos. Gusto ng Diyos ma-enjoy natin yung ating buhay. So, we enjoy life within the boundary of God. Enjoy natin yung buhay natin. Makontento tayo kung saan yung boundary ng Panginoon. Outside of that is evil. Outside of that is temptation. Outside of that is distraction. Minsan kasi ang mahirap sa ating mga tao, pinagpala na ng Panginoon, hindi pa nakontento, humahanap pa ng pagpapala mula sa kadiliman. No, mula pa sa kasamaan. Yun yung sinasabi ng Diyos sa kila Adan at Eva. Lahat pwede mong kainin. Ang daming prutas dyan, no? Except one. Pero pinili na yung isa na yun, no? So, ganun din dito. So, mga kapatid, enjoy life within the boundary of God. Lahat ng blessing binigay na sa atin ng Panginoon, enjoy natin. Yung hindi binigay sa atin ng Diyos, wag na nating asamin pa. Because that's temptation. That's something that will destroy our life. Para po sa ating discussion, what is the importance of knowing that the goal of temptation is to take us away from God's favor and protection? Ano yung kahalagahan na alam natin na yung temptation, ang layunin niyan sa buhay natin ay alisin tayo sa proteksyon at pabor ng Diyos? Pag-usapan po natin yan. Samahan niyo po ako sa panalangin. Father, I praise you for the truth that I am indestructible as long as I am under your favor and protection. Satan cannot touch me
And He knows this truth. His strategy is to tempt me to sin and step outside your safe boundaries. So Lord, I ask that you will enable me to escape Satan's temptation. Do not allow me to be dragged into the wilderness and devoured by wild beasts. Let me enjoy life only within the safe boundary of your truth. I would rather endure suffering under your favor than enjoy pleasure outside your protection. I pray this in Jesus' name. Amen and amen. Salamat po sa kakatuwang natin sa devotion na ito, yung Tres Marias, no, mga kaibigan natin sa Laguna. Hello po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong suporta dito sa ating channel. At kung kayo po may natutunan sa devotion na ito, ay palam nyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow.